Napaigit pa siya nang bumuhos ang malamig na tubig mula sa shower. Dapat kasi hindi na na-postpone ang honeymoon nila na suwestyon ng ama ni Eros para daw magkaanak sila kaagad. Isa din siya sa tumanggi dahil hindi pa siya nakapagpasya tungkol sa magiging sitwasyon nila ng kanyang asawa. Pero ngayon sigurado na siya sa kung anong gusto niya. Abala siya sa paliligo ng may mainit na bagay na dumampi sa kanyang batok na ikinagulat ni Antoinette. Natakpan pa niya ang bibig nang makita ang walang saplot na asawa pagharap niya. Nauna ako dito. Wala sa sariling usal niya na ikinainit ng kanyang mukha. I know, sabay na tayong maligo. Paanas na usal nito pero ipinagtaka niyang wala na ang malambing na ekspresyon nito tulad kagabi. Umangat ang kamay nito sa mukha niya, saka siya pinasadahan ng tingin. Pasensya na kung nakatulog kagad ako kagabi. Paanas na usal nito sabay hakbang palapit sa kanya kaya nagkadikit ang mga katawan nila ni Eros. Ang kaninang malamig na buhos ng shower ay tila biglang nag-init. Eros took the soap from her saka ito nagsimulang sabunin ang katawan niya. Marahas na napalunok si Antoinette nang magsalubong ang titig nila ng kanyang asawa. Unintentionally, she bit her lips nang bumaba ang palad nito sa puso niya. Did I make you sore last night? Tanong nito na ikinapula ng mukha niya. He was probably talking about what happened last night sa resort. Napatango na lang siya. Gusto mo bang ituloy natin ang honeymoon vacation na suggestion ng pamilya? Tanong nito sa seryosong tinig. Sabi mo marami kang ginagawa sa office. Yun ay dahil hindi ako sigurado sa desisyon mo. Anito, napayuko siya. Akala niya hindi nito napansin yung sagot niya kagabi. Kung hindi ka busy, okay lang. Excited na saad niya dito. Siyempre naman gusto niya ng honeymoon. Sino ba ang bagong kasal na ayaw ng honeymoon? Napangiti siya nang may naalala. Hindi ba tag-honeymoon na tayo sa resort after ng kasal? That was different things. We've been just impulsive that time. Pero dahil marami akong trabaho, doon na lang muna tayo sa bahay ko sa Tagaytay. Tama-tama dahil maganda ang panahon. Sige. Tapid niyang sagot dito. Pero kailangan ba talagang dito tayo sa banyo mag-usap tungkol doon? Naiilang na napayuko na lang siya pero gusto niyang pagsisihan dahil napako ang mata niya sa bagay na nakatutok sa kanya. Kung ganoon, iba na lang pag-usapan natin dito. Sad nitong puno ng pagnanasa ang mga matang nakatitig sa kanya. Inabot nito sa kanya ang sabon kaya ginawa niya ang ginawa nitong pagsabon sa kanya. Napapikit pa ito. At doon nga, sa mga oras na iyon ay pinagsaluhan nila ang isang mainit na tagpo until they both ended back to their bed. Nang walang pakialam kung mabasa man ng katawan nila ang kama. Ilang ulit pa silang nakarating sa rurok ng kaligayahan at talagang masaya si Antoinette dahil alam niya at sigurado na siyang gusto talaga niya sa Eros. Eros? Mainang usal ni Antoinette habang nakasandal ang ulo niya sa bisig nito. Bakit? Sagot dito sa tinatamad na tinig. Gusto niyang usisain ng asawa kung bakit hanggang 2 taon ng contract marriage nila dahil tandaan niyang sinabi nitong kailangan siya nito. Wala lang. Sagot niya pagkalipas ng ilang segundo. Ewan pero parang natakot siya. Nakalimutan ko na itatanong ko. Siya nga pala. I bought clothes for you. Gamitin mo sa dinner natin with our parents bukas. Napaangat siya ng ulo saka ito tinitigan. Kinilig kasi siya bigla sa isiping nag-efforts itong ibili siya ng gamit. Thanks. Tapid niyang sagot sa namumulang mukha. Antoinette was surprised nang ilapag ni Eros sa harap niya ang ilang paper bags na may lamang mga damit. Excited na binuksan niya ang mga binili nito para sa kanya. But her smile was froze nang makita ang mga damit na nandoon. Pakaramdam niya nagbukas siya ng mga pinamiling hindi nakalaan para sa kanya. Hindi siya mahilig sa mga pale color na damit. But still, she smiled at him. Ayaw naman niyang ma-offend ito. Maglareklamo pa ba naman siya? Naragaluhan na nga lang siya. It's the thought that counts naman. Naisip na lang ni Antoinette. Isukat mo yung isang dress. Sa tingin ko bagay sa'yo. Request nito na inginuso pa ang isang light green na dress na mahaba ang cut. Sa unang tingin pa lang, niya alam niyang hindi niya gusto iyon. Tipid na lang siyang umiti upang pagbigyan ito. Mas gusto niya ang mga primary colors para sa dress lalo na kung para sa isang dinner. It fits her well at nababakas sa magandang hubog ng katawan niya. It wasn't that bad pero ramdam niyang hindi siya komportable.
Ngunit paglabas niya mula sa walk-in closet kung saan siya nagbibihis, her heart almost kept beating nang makita ang ngiti ni Eros. Ngiting puno ng kasiyahan na tila ba naiiyak ito, na ipinagtaka niya at ikinabigla niya ang mabilis na hakbang nito palapit sa kanya at walang salitang siniil ng halik ang labi niya. Pero kaagad din itong tumigil at biglang napatitig sa kanyang mukha. Antoinette, usal nito na tila namamalik mata. Kasunod ang guilt na nagpangiwi dito. Nanay Yoli, bakit ba bawal pasukin ang room na iyon? Usisa ni Antoinette nang makasalubong niya ang ginang pababa ng hagdan. Sumabay siya dito. Naglilinis ito pero nilampasan lang nito ang nakasaradong silid. Bored kasi siya dahil nasa trabaho ang asawa niya. Ay naku Iha, huwag mo nalang alamin. Sundin mo lang ang bilin ng asawa mo. Sagot ng ginang na may kung anong pagkahabag siyang nakita sa mata nito. Kaya naku curious siyang lalo. Mula nang dumating siya, ilang ulit na siyang natatamp na usisain ang itinatago ng asawa niya sa silid na iyon. At ngayong bored siya, lalo siyang naengganyong ipilit ang sulsol ng makulit niyang utak. Ang weird niyo naman. Sambakol ang mukhang saad ni Antoinette. Sumunod siya dito hanggang sa kusina. Nandoon si Aling Melly na abala sa paghihiwa ng gulay. Ngumiti naman sa kanya ang mabait na ginang. Parehong matagal nang nagtatrabaho sa mga Esteban ang dalawa pero mas matagal na si Nanay Yoli na siyang nagsasalbing mayordomo ng tahanan. Anong lulutuin niyo, Aling Melly? Usisa niya dito. Chapsuy, Iha. Paborito ng asawa mo. Anito na saglit siyang nilingon bago muli ipinagpatuloy ang paghihiwa. May kung anong naglaro sa isipan niya kaya napangiti si Antoinette. Turuan niyo din ako magluto para may pagluto ko rin sa Eros. Excited na saad niya dito. Saglit na natigilan ng dalawang ginang na napatitig sa kanya. Parang hindi ito naniniwala sa sinabi niya kaya napasumangot siya. Magandang idea iyon, Iha. Sabi nga nila, the best way to a man... She paused at tila nag-isip. Ano nga ba ulit yun, Ate Yoli? Nasa dulo na ng dila ako. The best way to a man's heart is through his stomach. Pagtatama niya sabay ngiti. Yun din kasi ang naisip niya kaya gusto niya magluto. Yun! Saad nito sabay palatak. Eh dito turuan niyo ako? Nagpa-cute siya dito sabay puppy eyes na alam niyang effective. Effective kasi yun sa tita niya. Mabuti pa nga Iha. Sang-ayon ni Nanay Yoli, kaya tuwang-tuwa siya. Effective nga. Kailangan niyang matutunang magluto para sa asawa niya at gagawin niya iyon. May determinasyon na bumangon sa dibdib niya. Sigurado siyang gagawin niya na mamahalin siya ng kanyang asawa. Bandang hapon ay dumating si Emmy na inibitahan niya para tikman ang niluto niyang sinigang. Hindi ba ako malalaso nito, Antoinette? Salubong ang kilay na tanong ni Emmy nang nasa hapag na sila. Tinitigan nito ang pagkain nasa harap nito. Tila may kung anong hinahanap doon. Dadaling kita sa ospital. Anya sabay irap dito. Sunod ko lahat ng instruction kaya masarap yan. Masarap magluto si Aling Melly. Kumpiyansang saad niya dito. Nandoon naman nakamasid ang dalawang ginang na nakangiti. Slow motion pa ang ginawang pagsubo ni Emmy kaya bigla siyang kinabahan. When the food finally reached her mouth, napalapit siya dito. What? Kinakabahang untad niya dito. Paano kasi biglang seryoso ang mukha nito? Masarap ba? Untad niya dito nang hindi ito umiimik. Pwede na. Anito sa kamuling sumubo. Ikaw ba talaga nagluto nito? Naniniguradong tanong ni Emmy. Oo, Iha. Mukhang may talent pala sa pagluluto itong si Antoinette. May pagmamalaking saad ni Nanay Yoli. Ayaw niya kasi maniwala nang sabihin namin masarap ang luto niya. Kaya pinupunta ka talaga niya dito. Nag-asawa ka lang, naging interesado ka na sa gawain kusina. Ani Emmy sabay sundot sa tagiliran niya. Nag-mature ka na ng slight. Pambubos ka pa nito. Matapos itong maubos ang isang bowl na isinerve niya dito ay nagtungo sila sa pasyo na nasa likod ng bahay upang magkape. Grabe, ang yaman pala talaga ng napangasawa mo, friend. At ang gwapo talaga ha. Ani Emmy habang nag-scroll ito sa cellphone nito ng social media. Hindi kasi ito nakarating sa post-wedding celebration dahil nagpunta ito sa Singapore para sa anniversary ng magulang nito. Hindi niya sinabi dito na naka-contract marriage siya kay Eros. Sila lang namang dalawa ang nakakaalam noon. Besides, naniniwala siyang magiging maayos ang relasyon nila ni Eros balang araw. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa marriage.
Pero masaya ako para sa'yo, friend. Sinserong saad nito. Basta mahal ka at masaya ka, okay sa akin yung asawa mo. Pero ang mukhang ito, mukhang hinahabol ng mga malalanding babae, kaya mag-iingat ka. Paalala nito na ikinatawan niya. Ikaw talaga? Alam kong mahal ako ni Eros kahit hindi niya sabihin. Kita at tama ko naman yun. Saad niya kahit ang totoo ay nag-aalala siya. Hoy, babaita. Ang love hindi lang dapat ipinapadama at pinapakita. Kailangan may verbal assurance din. Package ang tatlong yan. Kasi kapag kulang ng isa, magdadoubt ka. Marami lalaking manggagamit ngayon, no? Hindi naman ganun ang asawa ko, no? Pagtatanggol niya dito. Oo, nag-aalala siya dahil sa contract marriage lang sila ni Eros pero pasasaan ba't magiging okay din sila? Oo na. Sagot niya na kahit sa totoo lang bigla siyang nag-alala dahil may pagkakataong nakikita niya sa mata ni Eros na mahal siya nito. Pero nag-apologize naman ito dahil nasabi nitong mahal siya nito. And he clearly told her na may limitasyon ng pagmamahal nito para sa kanya. Pero umiling na lang siya upang iwaksi ang alalahaning iyon. Kaya nga kailangan niyang gawin ang lahat para matutunan siyang mahalin ang kanyang asawa. Bandang 6:00 nang dumating sa Eros. Nagulat pa ito nang makita siyang hindi pa nakakabihis. Nakalimutan kasi niya ang sinabi nitong family dinner sa bahay ng kanyang ama. Kukuha sana siya ng damit na isusuot niya sa closet nang pumasok doon sa Eros. Bit-bit ang damit na gusto nitong isuot niya. Hindi naman siya makatanggi dahil ayaw niyang magtampo ang asawa. Kitang-kita niya ang humahanging tingin nito sa kanya kaya napangiti na lang siya. Past 6 p.m. na makarating sila sa tahanan ng kanyang ama. Nandoon na rin ang ama nitong si Martin at panay ang kwentuhan ng dalawa sa living room. Sila na lang ang hinihintay ng mga ito kaya dumulog na silang lahat sa komedor. Wow, kailan ka pa nahilig sa pink? May pang-aasar na tanong ng Kuya Gob niya. Pero bagay sa'yo, mukha kang bata. Aray! Daing nito nang sipain niya ang paa nito. Deserve! Pagmamalditan niya dito sabay taas ng kilay. Sana matagalan mo ugali ng asawa mo, bro. Mapanakit. Nakaluwing baling ni Kuya Gab kay Eros. I'll take that advice. Seryosong sagot ni Eros dito kaya sinamaan niya ito ng tingin pero ngumiti lang ito. Sabay angat ng kamay sa mukha niya upang hawiin ang buhok niya at isinabit sa kanyang tenga. Bigla tuloy siyang kinilig sabay lunok. May narinig siyang tumikim. Langya, ang baduy niyo? Maasam ang mukhang saad ni Kuya Gab. Cobb, kumain ka na nga lang. Saway ng ama nila dito kaya inirapan niya ang kapatid. Kumusta naman mga anak? Magkakaapo na ba kami? Muntik nang masamit si Antoinette sa tanong ng ama ni Eros. Dad naman, kakakasal lang namin ni Antoinette. Wala pa ngang 1 buwan. Patay mali siyang sagot ni Eros sa ama. Ayos lang yun para naman may maingay na dito sa bahay. Biglang natahimik nang umalis sa Antoinette dito. Ang ama niya na ikinangisi ni Tita Aurora. Yan kasi, gusto mo na mag-asawang anak mo tapos ngayon lungkot-lungkutan ka dito sa bahay. Pangasam nito sa kapatid. Oh, kayong dalawa bakit wala mga asawa niyo dito? Pag-iiba ng usapan ng ama sabay baling sa kuya iyan niyang pansiniyang tahimik masyado. Naghiwalay na kami ni Zoe, Dad. Seryosong saad ni Kuya Ian ay kinagulat nila. Things didn't work out as planned. Malungkot na saad nito sabay buntong hininga. Siya naman ay biglang kinabahan. Naisip kasi niya ang relasyon nila ni Eros. They're under a contract marriage at maghihiwalay din sila kapag hindi siya nagawang mahalin nito pagkatapos ng kanilang kontrata. I thought you two are okay. Nananansya ang tingi ibinigay ni Kuya Gab sa panganay na kapatid. Akala ko din, pero may iba pala siyang hinihintay. Nagtagis ang bagang nito kasabay ng pagguhit ng galit sa mukha nito. Ay naku mga kabataan ngayon. Naiiling na tura ng kanyang ama. Kaya kayong dalawa, dapat maging open kayo sa isa't isa. Baling ng kanyang ama sa kanila ni Eros. Huwag niyong gawing biro ang pag-aasawa. Dapat magsama kayo hanggang sa uli, kahit gaano kahirap. Kaya hindi ako pabor sa annulment at divorce na yan eh. Naiiling pang saad nito. Kasamping napaubo naman sa Eros, saka ito uminom ng tubig at mukhang tinamaan ang loko. Mabigat ang pakiramdam ni Eros nang umalis sila sa bahay ng magulang ni Antoinette. Bigla kasi siyang inusig ng konsensya niya sa sinabi ng ama ng kanyang asawa. They are bound to divorce in 2 years dahil yun ang plano niya. Ang tanging gusto lang naman niya ay muling mabuhay sa mundo niya ang babaeng mahal niya sa katauhan ni Antoinette. Selfish siya, oo, pero ano ba magagawa niya?
2 taon lang naman. Pagkatapos ay palalayain na niya si Antoinette at mahal na mahal pa rin kasi niya si Bea. Eros? Uy! Untag ni Antoinette na tinapik pa ang braso niya. Sorry, I was focused on driving. Pagsisinungaling niya. Antoinette rolled her eyes. Ano ulit ang sinabi mo? Ang sabi ko, gusto ko mag-aral ng culinary. Kasi sa totoo lang, sa edad kong ito, hindi ko pa rin sigurado kung anong career path ang gusto ko. Medyo naging interesado ako sa pagluluto kaya parang gusto ko subukan. Kesa maboard ako sa bahay maghapon. Of course, you can always do what you want. Tipid na sagot niya dito. Aminado siyang sa resemblance ni Antoinette kay Bea ay hanggang sa mukha lang. Dahil sa mga kilos at pananaw nito sa buhay, ibang-iba ito kay Bea. Malayong pagkakaiba. Bukas maaga kang umuwi ha? May excitement ang matang saad nito. Bakit? Anong meron? Wala lang, sinabi ko lang. Baka mamaya bigla ka na namang late umuwi. Makton nito. May mga pagkakataon talagang inaatake siya ng konsensya niya kaya ayaw niyang umuwi at makita si Antoinette. Lalo na kapag umiinom siya. Nagkakataon lang na busy ako sa trabaho kaya ganoon. Pagsasanungaling niya. Pwede rin ba akong pumunta sa office mo? Maya-may tanong na naman ito. Halatang sinasadya nitong magsimula lagi ng conversation sa pagitan nila. Kung gusto mo, sige. Tipid niyang sagot na ikinabugan nito ng hangin. Bakit feeling ko? May split personality ka. Usig nito. Minsan parang ang bait mo na napakadaling lapitan. Feeling ko pa nga in love ka talaga sa akin. Mapakla itong tumawa na ikinagulat niya. Pero minsan, pakiramdam ko ibang tao ka. Kaya hindi ko na tuloy alam kung alin ka talaga sa dalawang iyon. Nag-overthink ka lang, Antoinette. Isa pa yan. Singit nito. Minsan sweetheart na super lambing at nakaka-inlove. Pero kapag Antoinette lang ang tawag mo sa akin, feeling ko galit ka. Naiiling pa rin saad nito. Muli na naman tuloy siyang inusig ng konsensya niya, kaya't napahigpit ang hawak niya sa manibela. Gusto niyang maasar dito, lahat kasi nasabihin niya mahihirit ito. Kung gusto mo, edi mahal na lang itawag ko sa'yo. Anyang pinasiglang tinig. Bakit? Mahal mo ba ako? Napatili sa Antoinette nang biglang nagpreno si Eros dahil sa tanong niya. Nasa pupa niya ang dibdib dala ng matinding takot na umatake sa kanyang pagkatao. Bigla na lang, mula kung saan ay nakita niyang bumalik sa isipan niyang aksidenteng kinasangkutan niya noon. Antoinette, are you alright? Natauhan siya nang hawakan ni Eros ang kanyang braso. Namumutla ka. Anito na tila bigla namang nag-guilty. It wasn't his fault na may trauma siya. Paminsan-minsan ay umaatake pa rin ang takot niya kapag ganoong sitwasyon. Kaya talaga nag-iingat siya sa pagdadrive. Iniiwasan niya ang biglaang break ng kotse. Mahigit 1 taon pa lang mula na mag-drive ulit siya ng kotse at yun ang kauna-unahang pagkakataong biglang bumalik sa kanya ang nakakatakot na nakaraan niya. Naihilamos ni Antoinette ang kanyang palad sa mukha upang kalmahin ang sarili. Tinatapik-tapik pa niya ang kanyang pisngi. I'm fine. Sagot niyang ikinakunot ng noo nito nang muli siyang saglit na lingunin. Just keep your eyes on the road, please. Tatahimik na lang ako. Nasabi niya sabay buntong hininga. Masyado atang nakakagulat ang sabihing mahal siya ni Eros. Sukat doon ay napasimangot na lang siya. Kaagad na nahiga si Antoinette pagkabihis niya nang makarating siya sa bahay. Sumakit kasi bigla ang ulo niya dala ng bigla ang pagbalik ng mga alaala niyang iyon. Sigurado ka bang okay ka lang? Tapid niyang sagot sabay tango kahit hindi niya ito nilingon. Dinig niya ang pagbuntong hininga ni Eros. Matulog ka na, study lang ako. Tatapusin ko lang ang naiwan trabaho ko. Paalam nito, naman niya ang pag-angat ng bahagya ng kama nang tumayo si Eros. Maingat ang mga hakbang nito lumabas ng silid nila. Ang hirap ang sabihing mahal mo ko. May kirot sa dibdib na saad niya nang tumihaya siya at tumarap sa kisame. Kung di lang sana ako na-inlove sa'yo. Eros, muling usal niya hanggang nakatulog na lang siya ay laman ng isip niya ang katanungang iyon. Nahilot na Eros ang sentido niya ng ilang sandali na siyang nakaupo sa kanyang swivel chair. Wala naman talaga siyang gagawin pero naiilang siya sa presensya ni Antoinette, dala ng guilt na kumakain sa pagkatao niya. Ilang linggo pa lang silang nagsasama. Akala niya magiging masaya siyang pinakasalan niya si Antoinette pero hindi niya maintindihan ang guilt na umaatake sa kanya. Gusto ko lang namang sumaya ulit. Kausap niya sa kawalan pero aminado siya.
Hindi niya inaasahang maapektuhan siya ng ganito. Nalilito siya. May pagkakataong nakikita niya si Bea kapag nakatitig siya kay Antoinette pero habang tumatagal parang unti-unting nawawala ang imahe ni Bea sa isipan niya. Dahil sa Antoinette ang nagiging laman ng kanyang isipan. Nakakapong tinungo niya ang couch sa kanyang opisina at doon na po siyang mahiga. Kailangan niyang pigilan ang kanyang sarili. Kanina kasi habang pinagmamasdan niya ang nakahigang asawa sa kama, ay parang gusto niyang kabigin ito at yakapin. Him easily turned on at nahirapan siyang kontrolin ang sarili kapag nasa malapit niya ito. Kapag naamoy niya ang natural na mabangong katawan ni Antoinette, gustong-gusto niya ang pakiramdam na hawakan ng malambot at makinis na maputing balat ng kanyang asawa. Kay Bea ay hindi naman siya ganoon. Alam niya kung paano pigilin ang sarili dahil para sa kanya ay isang mabasaging kristal sa Bea na dapat niyang ingatan. At si Antoinette hindi? Usig ng konsensya niya na ikinamura niya. Maybe because he instantly felt wild and alive kapag nagkakadaiti ang balat nila ng asawa niya at mula kung saan ang nakangiting mukha ni Antoinette ang nakita niya sa kisame. Napabangon siya bigla, maring ipinikit ang kanyang mga mata saka naglakad patungo sa silid na tanging siya lang ang maaaring pumasok. Maingat na pinihit niya ang pinto. The moment he entered the room, his heart was filled with sadness and pain again. Nagising si Antoinette kinabukasan na wala sa tabi niyang asawa. Hindi na siya nagtaka dahil madalas namang nangyayari iyon kapag maaga itong umaalis at tulog pa siya. Naghihikab pa siya paglabas ng silida. Pababa na siya ng hagdan nang marinig niya ang pag-ingit ng pinto kaya napalingon siya sa pinagmula ng ingay upang makita ang bagong gising na si Eros. Galing ito sa silid na pinagbabawal nitong pasukin niya. Nagulat pa ito nang makita siya. Diyan ka ba natulog? Kunot nung tanong niya. Dito. Hindi nakaligtas sa paningin ni Antoinette ang lungkot sa mata nito sabay iwas ng tingin. Oo. Tipid nitong sagot sa napakaseryosong mukha saka naglakad palapit sa kanya. Anong meron dyan at mas gusto mong matulog dyan kaysa sa kwarto? Usig niya na ikinatagis ng bagang nito. Wala naman. Mga bagay na iniingatan ko lang. Usal niya na ikinabilog ng nguso niya. Treasure room pala yan. Tumango-tango na saad niya sabay himas ng baba. So may mga gold bars dyan? Diamonds at maraming pera? Pangaasar niya dito. Of course not. Para sa ng bangko kung iiwan mo lang sa bahay ang pera mo. Anito nang nasa tapat niya na. At pasimpleng na pasulyap siya sa silid na isinara nito. Kaya lalong na-trigger ang kuryosidad niya. Sigurado siyang may sikreto ito sa silid na iyon. Pero ano kaya iyon? Yan ba yung tinatawag na red room? Tanong niya na ikinainit ng sarili niyang muka. Bigla kasi niyang naisip. Nagdadala ka ng babae sa kwartong yan? Naku ha? Mali ka nang iniisip. Ano kakala mo sa akin? Mahilig? Anito sabay talikod. Hindi ba? Mahinang saad niya na ikinalingon nito kaya tinakpan niya ang sariling bibig. Napaatras siya nang maglakad itong pabalik sa kanya. He bent closer toward her face na halos gahibla na lang ang pagitan ng kanilang mga mukha. May kakaibang kislap ang mga mata nito. May kakaibang kislap na saglit na dumaan sa mata nito bago ito muling sumeryoso. Sabay hawak sa kanyang baba. Aktong magsasalita ito pero walang salitang lumabas sa bibig kaya pabagsak nang bumaba ang kamay nito sabay talikod. Muntik na tuloy siyang matumba. Nangatog ka sa tuhod niya dala ng malakas na kabog ng dibdib niya. Sabay kagat ng labi. Napangiwi siya sa inis. Para kasing bigla siya nag-anticipate sa sasabihin ng kanyang asawa. Teka, ano ba dapat ang sasabihin niya? Sermon niya sa sarili, sabay iling upang muling mapatitig sa pintong nilabasan nito kanina. Papasok ako dyan, makita mo. I'm sure, tamang iniisip ko. Pipinglitahin niya, sakay pinagpatuloy ang naudlot na pagbaba ng hagdan. Nakahanda na ang pagkain pagpasok niya sa komedor. Nakaupo na sa Eros sa punong upuan. Gusto mo ng kape? Alok niya dito. No. Tapid ditong sagot saka ipinaghain ng sarili. Siya na may nagtungo sa coffee maker at nagsali ng brewed coffee para sa sarili dahil ayaw ng kanyang asawa. Inamoy pa niya iyon bago humigop kaya napangiti siya. Gustong-gusto talaga kasi niya ang amoy ng kape. Nakakagising ng dugo. Paglapag niya ng tasa sa mesa ay kinuha naman iyon ni Eros. Akala ko ba ayaw mo? Reklamo niya. Nagbagong isip ko. Balo walang saad dito. Kumain ka na.
Sumama ka sa akin sa office ngayon para hindi ka maboard dito. Nito na ipinagtakan niya. Ano naman gagawin ko doon? Sabi mo gusto mong sumama, di ba? Nakalibang assistant ko kaya mag-part-time ka na lang sa office ko. Sagot nito na hindi man lang siya nilingon. Saglit siyang nag-isip. Naalala niyang sinabi nga niyang gusto niyang pumunta sa office dito. Paano wala na siyang maisip na dapat nilang pag-usapan kaya sinabi na lang niya kung ano pumasok sa utak niya. Wala naman siyang planong gawin sa araw na iyon kaya pumayag na din siya. Wala naman sigurong masamang makita niyang opisina ng kanyang asawa. Past 9 nang makarating sila sa kumpanya nito. Nasa top floor ang office na Eros. Iginala niya ang mata sa paligid. Maganda at maayos ang opisina nito. Makintabang maikling mesa na tanging malaking monitor lang ang nandoon at ang glass plate na nakalagay ang pangalan ni Eros bilang president ng Pharma Lab Technologies. Hindi ganito kaganda ang office ni Dad. Anya sa kanaupo sa sofang nandoon. Anong gagawin ko dito? Iisipin ko pa. What? Pinapunta mo ako dito para tumunganga? Uuwi na lang ako. Dadalawin ko na lang si tita sa bahay. Anya sabay tayo. Diyan ka lang. Maring utos dito na ikinahinto niya sa aktong pag-alis. Kaya padabog na naupo siya sa sofa. I'll give you something to do later. Sad nito na ikinasimangot na lang niya. Naiiling na napatingin sa Eros sa babaeng nakahiga na sa sofa paharap sa kanyang direksyon. Mahimbing na ang tulog nito. Wala naman talaga siyang planong isama ito pero nasabi na niya kaya hindi naman na niya mababawi. Naging impulsive na naman siya. Mula nang makilala niya ito, puro impulsive na desisyon na lang ang ginagawa niya. Tulad na lang ng ginawa niyang paghakbang palapit dito. Nahirapan siyang pigilin ang sarili niyang lapitan ng kanyang asawa. Pinasadahan niya ng tingin ng maumbok na balakang nito. The swell of her hips made her look even sexier and attractive. Slim ang katawan nito. Tamang laki ang dibdib na sapat sa palad niya. Napalunok siya sa isiping iyon. Kaya binaling na lang niya ang tingin sa inosenteng mukha nito. Antoinette had that deep-seated brown eyes. Makapalang itim na pilik mata nitong bahagyang nakaliyad pataas. She had a prominent nose bridge na bumabagay sa labi nitong may tamang kapal at natural na namumula. Maganda ba ako? Oo. Nagulat siya dahil doon. Napakura pa siya nang mapagtantong nakatitig sa kanya si Antoinette and she was grinning with the shining bright eyes. He shifted his gaze somewhere. Bakit ba kasi kita nila dito? Ayusin mo na sarili mo. Mag-lunch na tayo. Anya sabay tayo. Nag-inat pa ito sabay hikab. Dapat umuwi na lang kasi ako eh. Reklamo nito. Nakatulog-tuloy ako. Bilisan mo na. Anya dito. He took his car key saka naglakad palabas. Napasunod naman ito sabay kapit sa kanyang braso nang maabutan siya sa tapat ng lift. Paglabas nila ng entrance, nang may biglang humarang sa daraanan nila. Are you? Raya? Sabi ng gwapong lalaking tila gulat na nakatitig sa mukha ni Antoinette. Excuse me? Tumaas ang kilay ni Antoinette dahil sa tawag ng gwapong lalaki sa harap niya. Bakas ang amusement sa mga mata nito. Hindi ako si Bea. Anya sa lalaking parang nakakita ng isang nakakatuwang bagay sa harap nito. I'm sorry. By the way, gusto mong baliin ko yung kamay mo? Tiimbag ang naasik ni Eros sa lalaki nakalahadang palad sa kanyang harapan dahilan upang mapalingon ng lalaki sa kanyang asawa. Eros! Mas lumuwag ang ngiti nito. Romeo, bakit ang swerte mo sa mga babae? Nangaasar ang ngiting saan dito. Bakit ka nandito? Formal pa rin ang mukhang tanong ni Eros sa lalaki. Kauuwi ko lang. Ayain sana kitang uminom. Buhat mukhang busy ka? Anito saka makahulugang sunulyapan siya. Are you? Busy ako. Next time na lang. Sansala ni Eros sasabihin ng lalaki. Pansin niyang iritasyon sa mukha ng kanyang asawa. Alam niyo, kayo dalawa ni Dixon parang hindi niyo ako kaibigan. Nagtatampong saan nito. Magtrabaho ka na kasi para may pagkaabalahan ka. Hindi kung saan-saan ka nagkagala. Sermon ni Eros sa lalaki. Ay, kaya nga ako umalis ng bahay. Para ka na rin si Papa. Next time na lang. Anito, bye miss. Muling baling nito sa kanya na halatang nag-aantay na magpakilala siya. Antoinette, my wife. May diing saad ni Eros na ikinagulat ng lalaki. Muntik pa itong mapanganga sa sinabi ni Eros. Then once again, look at her na parang may gustong sabihin pero nanahimik na lang at nagpaalam. Sino naman si Bea? Wala sa sariling tanong ni Antoinette habang nakasunod ng tanaw sa lalaking papalayo.
Huwag mo nang pansinin yan. Tara na. Seryosong saad na Eros sabay hawak sa kamay niya pero pansin niya ang tila galit sa mata nito. Hindi na sumama pa si Antoinette sa office na Eros ng sumunod na araw, kaya bagot na siya. Busy kasi sa Emmy kaya hindi siya nito masamahang gumala. Hindi naman siya nakauwi sa bahay nila dahil wala ang tita Aurora niya. Nagbakasyon umano ito sa Palawan kasama ang mga dating kaklase nito. Ang ama naman niya ay laging busy sa trabaho, ganun din ang mga kapatid niya. Siya lang talaga ang walang magawa sa buhay sa pamilya niya. Hindi pa naman kasi niya nagagawa mag-enroll sa culinary school at sa susunod na buwan para start, pero nakapag-apply na siya for admission. Kaya naisip na lang niyang linisin ang kwarto. Lumabas siya ng silid para kumuha ng cleaning material sa storage na nasa dulong bahagi ng hallway. She was walking toward the storage nang mapansin niya ang tunog ng tumutunog na piano. Dala ng kuryosidad ay napalapit siya sa pintong nakasara. Idinikit pa niya ang tanga doon at tama nga siya, nagmumula doon ang tunog ng piano. Naisip niyang baka nakalimutan ni Eros na patayin ang music sa silid na iyon. Walang pag-atubiling pinihit niya ang saradura ng pinto. Napangiti siya nang bumukas iyon. The last time she tried to open the door ay nakalak iyon. Kaya may tuwang sumalakay sa puso niya. Ipinanganak ata siyang mausisa talaga. Dahil hindi niya pinigilan ang sarili sa marahang pagtulak ng pinto kahit malinaw na bili ni Eros na huwag siyang papasok doon.